Peruvian Amazon. Isang kagubatan na kakikitaan ng sari-saring hayop at halaman. At karamihan sa mga ito ay nakakatakot at pinangingilagan. Isa dito ay ang sinasabi nilang Tyrant King Leech. Ang scientific name nito ay Tyrannobdella rex. Hango daw ang kanyang pangalan sa kinatatakutang dinosaur noong sinaunang panahon na Tyrannosaurus rex. Kung napanood mo ang pelikulang Jurassic Park, alam mo nang nakakatakot at napakalaki na mga ngipin ng T-Rex. Sa lahat daw ng uri ng linta, ang Tyrant King Leech daw ay may pinakamalaking ngipin. Ang haba raw ng naturang linta ay halos 2 pulgada. Isang nilalang na may 8 ngipin at may taglay na lakas sa kanyang bibig na kayang humigop ng anumang likido sa kanyang biktima. At ang paborito nitong likido ay ang dugo ng biktima. Gustong-gusto rin itong lunokin ng earthworms na para lamang isang spaghetti. Sa bawat paghigop nito ay bumabao ng kanyang 8 ngipin sa katawan ng biktima. Kadalasan, malalaman mo lang na nakadikit na pala sa iyo ang isang linta kapag ito ay malapad na at marami ng nasipsip na dugo mula sa iyo. Hindi mo ito mamamalayan na nakakagat na pala sa iyo ito dahil ang kanila daw laway ay may anesthetic. Instant anesthesia nga daw, kaya hindi mo mararamdaman ang kanyang pag-atake. Sabi nila, kapag nakadikit sa iyo ang isang linta, huwag mo itong hihilahin kaagad para matanggal sa iyong balat. Dahil kapag hinila mo ito, ay baka maiwan ang ngipin nito sa iyong balat at maging dahilan pa para magkaroon ng impeksyon ng iyong katawan. Mas makakabuti raw na gamitin mo ang iyong kuko o gumamit ng matigas na papel o ATM card. Hanapin mo raw ang mas makipot na dulo ng linta at ito daw ang kanyang bibig. Ang kabilang dulo ay mas malapad at ginagamit ito ng linta upang dumikit sa kanyang biktima. Kailangan daw ay iharang mo ng unti-unti ang iyong kuko o card sa pagitan ng bibig ng linta at balat ng taong nakagat. Unti-unti raw hihiwalay ang bibig ng linta sa balat ng nakagat. May nagsasabi rin na kahit hindi mo raw alisin ang linta sa iyong balat, ay kusa daw itong aalis kapag busog na ito. Kailangan mo nga lang daw maghintay ng 20 minuto. Matapos daw na maalis ang linta, ay sabunin at hugasan ng maigi ang sugat. Hindi raw magandang solusyon na gumamit ng asin para alisin ang linta mula sa pagkakakagat nito dahil magdudulot ng stress ang asin sa linta at isusuka ng linta ang nahigop na niyang dugo. Hahalo ang kontaminadong dugo sa sugat ng biktima. Ang kontaminadong dugo ay maaaring magdulot ng impeksyon sa biktima. Kaya nga kapag ikaw ay nahihirapan alisin ang isang linta, ay mas makakabuting pumunta ka sa isang espesyalista. Ayon sa mga dalubhasa, ang laway ng linta ay may blood thinner. Kaya kahit naalis na ang linta sa balat ng tao, ay patuloy pa rin itong dumudugo. Ang laway daw ng linta ay may anticoagulant na nagiging dahilan kung bakit nahihirapan mag-blood clot o tumigil ang pagdurugo ng isang tao. At sa ilang pagkakataon ay umaabot pa raw ang pagdurugo hanggang 36 na oras. Ang itsura ng linta ay parang earthworm dahil pareha silang segmented ang katawan. Napakadaming uri ng linta. Lalagpas daw ito sa 10,000 species. Ang mga linta daw ay nabibilang sa tinatawag na hermaphrodite. Ang ibig sabihin ay ang isang linta ay parehas na may organang lalaki at babae. Nafe-fertilize daw ang isang linta kapag dumikit sa kanya ang ibang linta. At may mga pagkakataon ding kayang ma-fertilize ng isang linta ang kanyang sarili. Sila ay nangingitlog. Maghihintay lang ng 2 linggo o 11 buwan bago mapisa ang mga itlog. Kaya daw mangitlog ng linta ng hanggang 200 itlog.
Iniiwan nila mga itlog kung saan-saan. Nakakatakot ang linta dahil matatagpuan daw sila sa kahit anong uri ng tubig. Meron sa seawater, freshwater, at kahit sa mamasa-masang lupa ay meron ito. Matapos daw makapangitlog ng 2 pagkakataon ang linta ay ito ay mamamatay. Ang mga predator o ang mga hayop na kumakain ng linta ay mga ibon, ahas, at isda. Common diet raw ng garter snakes ang mga linta. May mga ilang uri raw ng linta na kayang mamuhay ng ilang buwan kahit walang tubig sa kanilang paligid. Sila ay nagtatago sa ilalim ng lupa habang nagpapahinga. Kaya nilang mabuhay hanggang 3 taon. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga segment sa katawan ng linta ang nagsisilbing utak nito. Nakakagulat na malaman na may isang uri ng linta na tumatalon. Kaya tinawag nila itong jumping leech. Samantala, may nagsasabi na ginagamit daw ang linta sa panggagamot. Ang sakit na eczema ay sakit sa balat. Maraming dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng ganito ang isang tao. Ang isa sa mga dahilan ay pagkain. Kapag allergic ang isang tao sa malansa, ay maaaring magsugat ang balat at kapag ito ay lumala, ay humahantong ito sa eczema o atopic dermatitis. Nagiging sobrang tuyo ang balat at napakakati daw nito. Nagkakaroon ng mga patsi-patsi ang balat at kapag kinamot mo ay magsusugat na nga. Kadalasan daw, ang bansang India ay nagsasagawa ng leech therapy. Ayon sa mga dalubhasa doon, ang taong may eczema o psoriasis ay nakakaranas ng kontaminadong dugo sa kanilang katawan kaya nagsusugat ang kanilang balat. Sa tulong daw ng linta, hinihigop nito ang dugo pati na rin ang dumi sa dugo na maaaring nagdudulot ng eczema. Ayon sa mga pasyenteng nakaranas ng leech therapy, matapos daw ang kanilang treatment ay gumiginhawa ang kanilang kalagayan mula sa pagkakaroon ng eczema. Sa kasaysayan ng mundo, ang leech therapy ay matagal nang ginagamit simula pa noong sinaunang panahon. Ito ay isang tradisyonal na panggagamot. Bagamat ginagamit itong panggamot, may mga bagay din kailangan natin malaman tungkol dito. Ayon sa mga health professionals, ang kagat ng linta ay maaaring mag-iwan ng malaking sugat sa balat ng tao at maaari ding maisalin sa balat ng tao ang kontaminadong dugo kapag sumuka ang linta sa sugat ng kinakagat nito. Kaya naman isang napakahalagang paalala lamang po ang gusto namin ipaabot. Kapag ikaw ay may karamdaman o may sakit na nararamdaman sa iyong balat, ay mas makakabuting magpakonsulta muna sa isang certified doctor upang matukoy ang totoong karamdaman sa iyong katawan at malapatan ito ng nararapat at aprobadong lunas mula sa pinagkakatiwalaang institusyong pangkalusugan.